Amen. Sa mapagpalang umaga po sa buhay ng bawat isa. Ang ating pong morning live devotion ay nagmumula po dito sa Torokay, Taiwan. Sa ating pangunguna ng Pastor Adebesa Masaredo. Bago po ang lahat, tayo muna tumawid sa Panginoon. Awitin po natin ang pagising sa umaga. Naalala kayo. Bawit natin, Panginoon. Pagising sa umaga, naaalala ko. Sasabik ang puso ko na makapiling kayo. Maawit, sumasama, sumasayaw sa'yo. Naghihintay ng pag-uusap mo. Gising sa umaga, naalala kayo. Nasasabik ang puso ko na makapiling kayo. Umawit, sumasama, sumasayaw sa'yo. Naghihintay ng pangungusap niyo. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan niyo. Ayaw kong magkulang sa kabanalan niyo. Jesus, salila kayo, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Pagising sa umaga, naaalala kayo. Nasasabik ang puso ko na makapiling kayo. Umawit, sumasamba, sumasayaw sa'yo. Naghihintay ng pangungusap niyo. Ayaw kong magkulang sa kapangyarihan niyo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan niyo. Jesus, dakila kayo, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan niyo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan niyo. Jesus, dakila kayo, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Yes, Lord, thank you sa umagang ito, Panginoon. Kayo ang may taas matakila, O Diyos. Salamat po sa umagang ito. Sa pagkakataon na binigay niyo muli sa amin, Panginoon. Lalo mo salita, O Diyos. Patuloy na kayo mapahayag, Panginoon, sa umagang ito. Patuloy kami nagpapaling sa inyo, O Diyos. Sa umagang ito, Panginoon, maraming salamat na binigay kami ng Panginoon sa Panginoon. Mamusap po kayo sa umagang ito, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Nandito sa mga makikinig sa live nito, Panginoon.
po sa bawat isa, sa ating mga kapatid na nanonood ng live devotion. Ang ating pong pag-aaral sa umagang ito ay, kung kayo po ay mayroong mga banal na kasulatan, ating buksan po ang ating mga Biblia sa Roma chapter 8, verse 18. Nulit ko po sa Roma chapter 8, verse 18. Sabi po rito sa Roma chapter 8, verse 18, sabi rito, para sa akin, ang mga paghihirap sa buhay na ito ay hindi mayahambing sa napakandang kalalagayan na mapapasa atin balang araw. Ano po? Ito yung sulat ni Apostol Pablo para sa mga mananampalataya sa Roma na dumadaan po ng mga pag-uusig, mga paghihirap sa kabila ng lahat ng kanilang ginagawa sa paglilingkod. Ano po? Inikal sila, pinapalakas sila ni Apostol Pablo sa lahat ng mga pinagdaanan nila. No? Kahit si Apostol Pablo po ay sinasabi niya ito sa kanyang sarili. Yung mga pinagdadaanan niya sa mundo, sa paghihirap sa buhay na ito ay hindi may hambing sa napakandang kalalagayan na mapasa atin balang araw. Pinangahawakan ni Apostol Pablo yung pangako ng Diyos. Kahit sa kabila ng mga naranasan, ay hindi siya humihinto sa paglilingkod sa Diyos. Makita po natin dito yung kung paano pinapalakas ni Apostol Pablo yung mga mananampalataya. Kahit na maraming paghihirap na dumarating, hindi sila sumusuko. Bilang tayo mga lingkod ng Diyos na tinawag, alam natin na talagang may mga pagdadaanan tayo sa mundong ito, mga TEC. Kagaya ng Panginoong Hesus nang nasa mundong ito, marami siyang pinagdaanan. Tayo po ay nakikibahagi sa pagtitiis na ginawa ng Panginoon sa mundong ito. Diba? Kaya nga, yung mga pinagdadaanan natin dito sa mundong ito ay hindi mapapantayan. Hindi mapapasa atin balang araw. Matatanggap lang po natin itong mga pangako ng Diyos kung tayo po ay hindi hihinto at susuko sa ating paglilingkod. Diba? Makita natin dito, ang una nating punto ay their life belongs to God. Ang kanilang mga buhay ay inalay na nila sa kanilang paglilingkod. Yung buhay ng mga unang mananampalataya, no? Kahit sa kabila ng kanilang naranasan sa mundong ito, hindi na tinitignan yung mga bagay na kung ano meron man sa mundong ito. Bagkus ang tinitignan nila ang Diyos. Sa Diyos sila nakatingin. Hindi na tinutunan ng paningin sa mundong ito. Sabi nga sa ikalawang Korinto, chapter 4, verse 16 hanggang 18, sabi rito sa ikalawang Korinto, chapter 4, verse 16 hanggang 18, sabi rito, sa 16, sabi rito, yan ang dahilan kung bakit hindi kami pinanghihina ng loob. Kahit pa unti-unting umihina ang aming katawan, patuloy namang lumalakas ang aming espiritu. Sabi 17, sapagkat ang mga paghihirap na dinaranas namin sa mundong ito ay panandalian lamang at hindi naman gaanong mabigat. At dahil sa aming mga paghihirap may inhandang gantimpala ang Diyos para sa amin na manatili magpakailanman at hindi mapapantayan. Sabi sa 18, kaya hindi namin pinapahalaga ng mga bagay na nakikita sa mundong ito, kundi ang mga bagay na hindi nakita, sapagkat ang mga bagay na nakikita ay panandalian lamang, pero ang mga bagay na hindi nakikita ay pangwalang hanggan. Sinasabi rito nila, hindi sila nakatingin sa mga bagay sa mga mundong ito. Bagkus sila tumitingin sa pangwalang hanggan. Alam natin yung mga bagay na meron sa mundong ito ay panandalian lamang. Kahit na sila nanghihina, patuloy silang pinalalakas ng Diyos, ng banal na Espiritu, sa tulong ng banal na Espiritu. Kahit na marami silang pinagdaraanan sa mundong ito, pero yung naghihintay sa kanila ay hindi mapapantayan. Kaya nagpapatuloy sila
Alam niyo, ang tunay na kagalakan ay hindi yung mga bagay na meron sa mundong ito. Yung mga pagtayo ka ng bahay ay hindi po yun ang kagalakan. Yung magkaroon ka ng mga bagay na meron sa mundong ito, hindi po yun ang tunay na kagalakan. Ang tunay na kagalakan to ay makatatagpuan natin sa piling ng Diyos. Hindi po sa mundong ito. Inuulit ko po, ang tunay na kagalakan ay matatagpuan natin sa piling ng Panginoon. Hindi sa mga bagay na kung anong meron ka sa mundong ito. Ano po? Sabi nga doon sa ikalawang Korinto chapter 11 verse 24, yung mga pinagdadaanan ni Apostol Pablo sa kanyang paglilingkod. Sabi dito sa verse chapter 11, sabi sa verse 24, ibang beses ako tumanggap ng tatlong na kapupit sa kanya sa kapwa ko mga Hudyo sa 25. Tatlong beses akong pinaghahampas ng mga sundalong Romano. Minsan na rin akong pinagbabato ng mga Hudyo. Tatlong beses kong naranasan na lumubog ang sinasakyan kong barko at minsan buong araw at gabi akong palutang-lutang sa dagat. Ano po? Ito yung mga naranasan ni Apostol Pablo na siya'y naglilingkod sa Panginoon. Naranasan niya po lahat. Pero sa kabila ng naranasan niya ay hindi siya humihinto. Hindi siya tumitigil sa paglilingkod dahil yung kanyang buhay ay inalay na niya sa paglilingkod. Hindi siya tinawag ng Diyos. Kaya tayo bilang tinawag ng Diyos na tayo maglingkod. Kaya ating mga buhay ialay natin sa Diyos. Alam naman natin na hindi tayo pababayaan ng Diyos. Pag hindi tayo tinawag ng Diyos, hindi tayo pinagkukulan ng Diyos. Ang kailangan lang natin ay manampalataya. Manampalataya tayo sa kanyang mga pangako. Ng Diyos ay hindi bumibigo sa ating mga buhay. Kaya nga, sa kahit na marami sila sitwasyon na pinagdaanan, hindi sila humihinto. Sabi nga doon sa mga Gawa, chapter 5, verse 42. Ano po, sabi dito sa Gawa, chapter 5, verse 40, sabi dito, ipinatawag nilang muli ang mga apostol at pinagahugupit. Pagkatapos, pinalaan sila na huwag ng magturo patungkol kay Jesus at pinalaya sila. Sa 41, umalis doon ang mga apostol ng Diyos na pagkakataon na magtiis alang-alang sa pangalan ni Jesus. Sabi sa 42, araw-araw ay pumupunta sila sa templo at sa mga bahay patuloy ang kanilang pagtuturo at pangangaral ng magandang balita na si Jesus ang Kristo. Ano po? Kahit sa kabila ng naranasan na hinagupit sila sa kanilang pagtuturo, noong panahon na yun ay may pit talaga ang pagiging sa pagiging Kristiyano. Talagang pinagbabawalan sila pero hindi sila natitinag na ipangaral ng salita ng Diyos. Kasi nga, yung buhay nila, inalay nila sa Diyos sa kanilang paglilingkod. Kahit na maraming pinagdaanan sila, hinagupit na sila, pero masaya pa rin sila. Masaya pa rin sila sa paglilingkod. Dahil ang buhay nga nila, inalay nila sa Panginoon. Nagdesisyon sila. Kaya mahalaga isang desisyon kung gusto natin maglingkod sa Diyos. Talaga marami po talaga tayo isasakripisyo para tayo makasunod sa kalooban ng Diyos. Talaga po isang mahalaga po ay desisyon para sa paglilingkod sa Diyos. Sabi nga doon sa Roma chapter 14 verse 8. Sabi sa Roma chapter 14 verse 6, sabi ito, kung tayo mabubuhay,
nabubuhay tayo para sa Panginoon. At kung tayo mamamatay tayo para sa Panginoon. Kaya ang buhay man tayo o patay, tayo nasa Panginoon. Ano po, inalin natin ang buhay kahit mamatay sila. Buhay man o patay, yung buhay nila, inalin na nila sa paglilingkod. Kahit sa kabila ng naranasan natin, talagang hindi sila huminto. Makikita natin yung buhay ng mga unang mananampalataya noon. Hindi sila tumitingin sa mundong ito. Nagpapatuloy sila sa paglilingkod. Kaya bilang tayo mga lingkod tinawag ng Diyos, kahit namatay, marami pong naranasan ng mga pagsubok sa mundong ito. Yung mapapa sa atin balang araw ay hindi po makapantayan sa mga paghihirap na pinagdala natin dito sa mundong ito. Inuulit ko po na hindi na makukuha lang natin, matatanggap natin yung mga pangako ng Diyos sa ating mga buhay kung hindi po tayo hihinto, kung hindi po tayo tatalikod sa ating pananampalataya. Yung mga bagay na ito. Sabi nga sa Hebrew chapter 12 verse 1. Sabi nga sa Hebrew chapter 12 verse 1, sabi ito, napapaligiran tayo ng maraming tao na nagpapatuto tungkol sa pananampalataya nila sa Diyos. Kaya talikuran na natin ang kasalanan pumipigil sa atin at alisin ang anumang hadlang sa pagtakbo natin. Kung tiyaga tayo magpatuloy sa takbuhin tinakda ng Diyos para sa atin. Ano po? Mali ba sinasabi rito na buong tiyaga po tayo na magpatuloy sa takbuhin ibinigay sa atin ng Diyos. Diba? Kaya kung sa manlalaro, hindi siya humihinto sa pagtakbo para makuha niya yung gantimpala na inaasam niya. Diba? Pag yung sa karera, yung sa mga anak ko hindi humihinto. Gusto siya nakapatuloy para sa gantimpala na inaasam niya. Kaya tayo bilang mga tinawag tayo ng Diyos, magpatuloy po tayo sa paglilingkod. Sabi pala sa verse 2, ituon natin ang ating mga paningin kay Jesus na siyang sandigan ng pananampalataya natin mula sa simula hanggang sa katapusan. Tinis niya ang paghihirap na sa krus at hindi niya ito ikinahiya dahil inisip niya ang kaligayahang naghihintay sa kanya at ngayon nga ay nakupo na siya sa kanan ng trono ng Diyos. Amen. Diba? Kahit ang Panginoong Jesus ay tinis niya yung mga paghihirap na nagdaanan niya dito sa mundo nito. Tinis niya po ang lahat. Dahil alam niya yung naghihintay sa kanya. Hindi ba, nung pinako ang Panginoong Jesus, namatay, nabuhay muli. Ngayon ay nakaupo na siya sa kanang trono ng Diyos. Kaya ang ating mga paningin ay huwag natin ituon sa mundong ito, kundi ituon natin sa Diyos. Doon natin ituon natin mga paningin, huwag sa mundong ito. Pangalawa po ay God give assurance to each and everyone. Nagbigay ng assurance sa Panginoon sa bawat isa para sa atin. Makita natin yung mga unang mananampalataya, pinanghawakan nila yung pangako ng Diyos, yung assurance na binigay sa kanila. Mapapasin din natin na kahit sila mga namatay na hindi nila natanggap yung mga pagpapala kung anong meron sa mundong ito, pero napapatuloy sila sa paglilingkod sa kanilang pananampalataya. Hindi sila huminto kahit namatay sila na hindi man nila natanggap ang mga pagpapalang meron sa mundong ito, pero natanggap naman nila yung buhay na walang hanggan dahil hindi sila naghuminto sa kanilang pananampalataya. Kaya bilang tayo ay mga lingkod, huwag tayong huminto sa
sa takbuhin na ibinigay sa atin ng Panginoon. Alam natin na marami talaga mga pagdadaanan tayo, mga pagsubok sa mundong ito. Pero yung naghihintay sa atin ay hindi mapapantayan. Basta wag po tayong susuko. Kaya makikita natin sa Filipos chapter 7 chapter 3 verse 7, sabi sa Filipos, chapter 3 verse 7, sabi rito, pinapahalagaan ko noon ang lahat ng ito, pero ngayon itinuturing ko na itong walang halaga dahil kay Kristo. Ano po, nung si Apostol Pablo po ay hindi pa po nakakilala sa Panginoon. Yung mga bagay po kanya pinapahalagahan. Sabi sa verse 8, at hindi lang iyan, para sa akin ang lahat ng bagay na walang hanggan, kung iahambing sa pagkakilala ko kay Kristo, sa aking Panginoong, itinuring ko na parang basura ang lahat ng bagay na katamlam si Kristo. Ano po, nung nakilala niya ang Panginoong Jesus, para sa Kanya ang lahat ng mga bagay na meron sa mundong ito ay basura lamang para sa Kanya. Hindi niya na pinahalagan kung anong meron sa mundong ito. Ang mas pinahalagan niya yung mas makilala pa niya ang Panginoong Jesus sa kanyang buhay. Yung siya'y tawagin ng Panginoon. Sabi sa verse 9, at ako naman ay maging kanya, hindi na ako nagtitiwala na ako'y magiging matuwid sa pamagitan ng pagsunod sa kautusan, kundi sa pananampalataya kay Kristo. Ang pagiging matuwid ko ay kalooban sa akin ng Diyos na sumasampalataya ako kay Kristo. Nais ko ngayong nahigit pang makilala si Kristo, maranasan ang kanyang kapangyarihan, ng muli niyang pagkabuhay, makabahagi sa mga paghihirap niya at matulad sa kanyang kamatayan niya. Sabi sa 11, sa ganoon mabuhay ako muli, harinawa. Ano po? Mas ninanais pa ngayon ni Apostol Pablo na mas makilala pa ang Panginoong Jesus. Kaya ano man po ang ating mga pinagdadaanan sa mundong ito, para nga kay Apostol Pablo, yung mga pinagdadaanan niya dito sa mundong ito ay hindi makapantayan. Yung mapa sa kanya, mapa sa ating balang araw. Ano po? Kaya patuloy po tayo sa paglilingkod. Maraming mga pagsubok, maraming mga pinagdaraanan, pero ang Diyos ay hindi bumibigo. Palagi natin kasama ang Panginoon. Kaya nga nagbigay ang assurance ang Panginoon sa ating mga anak, sa tayo kanyang mga anak, tayo mga likod ng Diyos, binigyan tayo ng assurance na ang lahat ng bagay palaging tayo kasama ng Panginoon. Hindi niya tayo iiwan, hindi pabayaan man. Kaya nga, kung ano yung mga pangailangan natin na ibibigay ng Diyos, yung mga pangailangan natin sa araw-araw ibibigay ng Diyos. Diba? Sabi nga kaya nga sila kahit sa kabila ng mga paghihirap na pinagdaanan sa mundong ito, hindi sila natakot. Hindi sila pinanghihina ng loob. Dahil nga yung kanilang mga buhay inalin nila sa Diyos. Kaya pangatlo sabi dito, nagbigay ng assurance of salvation, eternal life. Nagbigay ang Panginoon ng assurance. Nagbigay ng assurance ang Panginoon. Assurance of salvation, eternal life. Ang pangalawa ay assurance of provision and guidance.
Iingatan tayo ng Panginoon. Kaya kung meron po tayo tutularan sa mga pagtitiis sa mundong ito, tularan po natin ang Panginoong Yesus at tayo po ng mga mananampalataya. Nagtiis sila sa mundong ito. Inaalay nila nilang mga buhay sa kanilang paglilingkod. Kaya kung gusto nyo, kaya sinasabi natin kung gusto natin maglingkod sa Diyos, marami po talaga tayong sasakripisyo para sa Panginoon. Marami tayong bibitawan para tayo makasunod sa kalooban ng Diyos. Hindi mo pwedeng maglilingkod ka pero wala kang bibitawan para sa Panginoon. Kailangan talaga mayroon kang bibitawan para sa Panginoon para makasunod ka sa kalooban ng Diyos. Pag ginawa natin na binitawan tayo, alam naman natin ng Diyos ay hindi tayo pagpupalangin. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon sa araw-araw. Ang kailangan talaga natin manampalataya. Kaya nga si Apostol Pablo ay nagpatuloy sa takbuhin na ibinigay sa kanya ng Panginoon. Kaya bilang tayo ay mga tinawag ng Diyos, mga naglilingkod, magpatuloy po tayo. Huwag tayong tumingin sa mga bagay na meron sa mundo ito. Kaya balik po tayo sa ating teksto sa Roma chapter 8. Basahin po muli. Sabi ko sa ating teksto, sa Roma chapter 8, verse 8, sabi ito, para sa akin, ang mga paghihirap sa buhay na ito ay hindi mayahambing sa napakagandang kalalagayan na magpapa sa atin balang araw. Amen. Purihin ng Diyos sa umagang ito. Patuloy po tayong palaguin ng Panginoon. Patuloy na ang pagkilos at pagsama ng Banal Espiritu sa atin sa umagang ito. Kaya sa kabila sa lahat ng ating naranasan sa mundong ito, huwag po tayong hihinto sa ating paglilingkod. Magpatuloy lang po tayo. Kung ano may naranasan natin sa mundong ito ay hindi mapapantayan, mapapa sa ating balang araw kung tayo po ay hindi hihinto at hindi tatalikod sa ating pananampalataya. Magpatuloy lang po tayo sa ating paglilingkod. Kaya purihin ng Diyos sa umagang ito. Salamat po sa Panginoon. Ay manalangin. Hallelujah. Purihin kayo Diyos sa umagang ito. Patuloy na kami kami lumalapit sa inyo, nagpapakumbaba o Diyos. Sa anumang sitwasyon namin naranasan o Diyos, patuloy po kayong mabuti, Panginoon, sa inyong mga buhay. Maraming pong salamat o Diyos sa umagang ito. Patuloy kami. Patuloy namin tinataas sa inyong pangalan o Diyos. Hallelujah. Salamat po sa inyo, Panginoon, sa umagang ito na kami nakapag-aaral lagi ng mga salita o Diyos. Patuloy niyo po palakasin ang bawat isa sa anumang mga sitwasyon na kailangan pinagdaraanan o Diyos. Alam namin na kasama namin kayo o Diyos. Hindi niyo kami pinagkukulang o Diyos. Hallelujah. Kailangan po kami na aming kasapatan o Diyos sa buhay na ito, Panginoon. Hindi yung mga bagay na meron sa mundo ito ang tuloy na kasapatan na nasa inyo lamang, Panginoon. Hallelujah. Ganyan, Panginoon, aming nilalang, Panginoon, ang aming camp meeting sa February 16 hanggang 19, O Diyos. Aming nilalawit, Panginoon. Hallelujah. Salamat po sa inyo, Panginoon. Patuloy na yung pagsama at pagkilos ng Banal Espiritu, Panginoon, sa lugar ng galing, Panginoon. Patuloy na pag-iingat niyo po sa bawat isa, Panginoon, yung mga sasakyan, O Diyos. Lukuban niyo po ito ng banal ng dugo, Panginoon. Pag-iingat, Panginoon, safe and sound na makarating sila, Panginoon, sa lugar ng galing, O Diyos. Hallelujah. Kumilos po kayo, Panginoon. Bigyan niyo po nakatalakan ng Panginoon mga campers, Panginoon. Sa inyong pagdalo, Panginoon. Camp na ito na darating, Panginoon. Patuloy na kalakasan, O Diyos, sa bawat isa.
Maraming pong salamat sa inyo, O Diyos. Patuloy namin yung pinapupurihan, O Diyos. Sa mga gagamitin niyo po, Panginoon, sa mga pastor na gagamitin niyo po, sa mga tatay, O Diyos, sa mga programa, O Diyos. Patuloy po kayong kumilos, O Diyos. Patuloy ng pagkilos ng Banal na Espiritu, Panginoon, sa lugar po ng Galilee. Maraming pong salamat sa inyo, O Diyos. Sa umagang ito, patuloy po kayo maitaas, mahiyag sa buhay ng bawat sa. Salamat po, Ama. Purihin kayo, Diyos. We give the glory and honor and praise. In Jesus' name we pray. Amen. Amen po, purihin ng Diyos sa bawat isa. God bless po.